Ayan. So, yung holding po natin ay through Google Forms. So, yung aming pong link ay available naman po yan 24/7 hanggat hindi po namin siya pina-close. So, i-click lang po yan. Ang makikita nyo po ay ito. So, dito po, sa first page po ng ating Google Forms, may makikita po kayong link. So, kung kayo po ay wala pa pong unit or gusto niyo pa po munang mag-check ng unit bago po mag-hold, pwede niyo po yung i-click. Pag click niyo po yan, makikita niyo po lahat ng project po ni Cavite. So, yung unang tab po natin, nandiyan dyan yung lahat ng reopen for all projects po for Cavite. So, ibig sabihin na dyan si NCH1, yung mga reopen natin sa NCH2, TPR, Woodlands, Valle Verde, Chera Vista, Richdale Phase 1. So, lahat po ng reopen namin nandito sa first tab. In short po, kapag old projects po ang i-reserve nyo, halimbawa, may buyer kayo ng Woodlands, since old project siya, dito sa tab ng reopen kayo pupunta. Para ma-check nyo po kung may available po tayo na Woodlands. Like dito po, TPR. May reopen tayo sa TPR. Kapag nakita nyo po ito na blanco, ibig sabihin available siya. Oh, okay. Ayan. So, lahat po ng mga walang pangalan, ibig sabihin, available po iyan. Pwede niyo po siyang ipa-hold as long as wala pa pong naka-hold. Ayan. So, sa second tab, nandiyan yung mga bago po natin na project. Isa-isahin lang po natin. So, sa second tab, nandiyan po yung mga bago nating inventory. Ibig sabihin, ito yung mga bago po namin nilaunch. Or existing po. Yung Existing. existing inventory natin for Richdale na hindi pa natin na nabebenta. Pero, once po na, halimbawa po, example natin, itong benta na to, na-book na siya. Kapag po itong black and lot na to, na-book na siya, mawawala na siya dito. And let's say lang po, na-cancel siya. Na-cancel siya. Let's say, hindi siya nagbayad ng hindi siya nagbayad ng down payment niya. Pag po ito ay na-cancel, kapag na-reopen, doon na po namin siya ilalagay sa reopen units. Kaya pag binuksan niyo po siya, may makikita rin po kayong Richdale dito. Yan. Kasi po, lahat po ng cancel, ayan, may mga Richdale din po. Kasi lahat po ng canceled accounts namin, hindi na po namin binabalik sa existing inventory. Doon na po namin ilalagay sa reopen. Para madali po natin malaman na yung black and lot na yun ay reopen. Okay. Ma'am, yung holding ng unit, ma'am, ilang, 24 hours lang? Kita po Ano po, natin sa- i-ano po natin mamaya, sir. I-explain po natin. So, yan. So, sa inventory po natin, makikita na rin po natin dyan yung complete computation po natin. So, for Nike, meron tayo ng 6.25, may 3% na rin, tsaka 6.5 na interest rate. So, kompleto na po yung details natin. Then, dito po sa NCH, ito po ay phase 2. Okay? Pag nakita niyo po yung NCH, phase 2 po yan. Ito po yung hindi pa namin nabebenta. Kaya kung mapapansin niyo po, puro carnation po yan. Carnation, ano pa Marlene? Adeline. Ayan, Carnation and Adeline. Wala po kayong makikitang na tangerine dito. Kasi si tangerine sold out na. Ngayon, kung gusto niyo po makakita ng tangerine na open, doon po ulit kayo pupunta sa reopen. Okay po, huwag po kayong pupunta dito sa inventory na ito kasi po lahat lang po na nandito sa inventory ay yung mga existing po namin. Okay, so kapag gusto nyo pong makakita ng reopen units from our projects po, dun lang po kayo pupunta sa reopen po. Clear po? Clear. Okay. Ayan. Then, mayroon din po tayong inventory for the steps. For Valle Verde po, meron din. And then, So, ang madadagdag na lang po dito, kapag nag-open na tayo, ay Belterra. So, madadagdagan po to ng tab na Belterra and madadagdagan din po to ng tab na NCH Phase 3 and Phase 4. Okay. So, yun po. Okay, then, kung halimbawa naman po, dito naman sa book accounts, Margie. ayan. Yan. Itong book accounts naman na po na to, ito naman po yung lahat ng mga pumasok na benta nyo or na i-reserve na. Halimbawa po, punta ka ulit sa NCH, Marlene. Halimbawa, itong account na to, yan, si Samantha.
Enriquez, tama ba? Apo. Si Samantha Enriquez, halimbawa lang na-book na siya or napasok na siya, na-reserve na siya, aalisin na po ulit namin to dito. Pati po yung black and white aalisin. Para makita niyo po kung pumasok na or na-reserve na yung account niyo, punta po kayo sa book accounts. Yan. So, scroll nyo lang po siya, hanapin nyo lang po yung pangalan ni Samantha Enriquez dyan. Halimbawa na po, nakita nyo na yung pangalan ni Samantha Enriquez, ibig sabihin po, pumasok na siya. Aware na po kayo na naipasok na siya. Book na po siya. So, hindi na po kayo magtatanong sa amin, napasok na ba yung account ko, na-book na siya. Kasi dito po, makikita nyo na rin po siya. Okay? Doon lang bibigyan sa book. Okay, so balik ka na dun sa form, Marlene. Question po dito sa pinaka-inventory natin. Okay, so dito na po tayo sa form. Paano mag-fill up ng form? So itong link po na to, sa bawat bukas niyo po ng form, andito na po yung link. So hindi nyo na po kailangan magtanong sa amin, pahingi ng link or sa inventory, hindi na po. Buksan nyo lang po itong form, nandun na po yung link. And kung gusto nyo po mag-double check ng black and lot, bago po kayo mag-hold, pwede nyo po siyang i-back, punta lang po kayo sa link, i-copy-paste nyo lang po yung black and lot. So, sampulan mo, Marlene. Okay. So, next na ako ma'am. Ayun. Click lang po natin yung next. Pagka magpapahold na po, click lang itong next sa baba. And then, i-fill up nyo lang po ito. So, sa pag-fill up po, kailangan kompleto kasi hindi po magpo-proceed yung holding po ninyo kung incomplete po yung details na ilalagay. So, example natin. Una dyan is yung pangalan po ng buyer. So, meron po tayong format po na sinusunod. Sample po ito, ha? Ayan, sample natin. And then sa project po, saselect nyo lang po dyan kung anong project po yung ipapahold nyo. Sabihin natin na Valle Verde. Ayan. So sa project code, Ito po yung dapat na susundin nyo po. Example. or pwede nyo po yung gawin, balik lang kayo dun sa inventory na inopen natin kanina. Sabihin natin, ito si Valle Verde. Ito yung gusto ni client. Copy-paste nyo. Ito, copy nyo lang po yan. And then, ipipaste nyo lang po dito. Para same format po dito sa example. Yan. And then, note natin kung anong model unit yon. So, dun sa inventory, nakita natin, Linnea. Isa-select lang po natin si Linnea. Yun. Ayan. Okay. So, ano yung price type ni Linnea? So, dalawa lang naman po yung ating price type dyan. So, si Linnea lang natin economic. Kasi 1 million pataas yung kanyang presyo. Okay. Realty name. So, sa realty name po, ang ilalagay po natin ay yung kung ano po yung naka-accredit sa amin. Sampulan mo, Oraa. Ayan, sample natin ay Oraa Realty. Oops. Ayan. So, direct seller's name, Hindi mo sa body. Tingnan natin. Salvador Oraa. sample. Sample lang po. Oraa. And then, contact number po nung direct seller na nag-hold. Sample. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, sabihin natin yan. And then, meron po tayo Basahin na po dito. natin itong reminder po lagi. Ha? Okay, so meron po tayo dito laging reminder. So sa reminder po, kasi kung makikita nyo, meron pong status ng documents. So kung na-email na po ba ninyo yung Unahin mga... muna natin yung reminder, Marlene. Okay. Kapag all socialized po, ibig sabihin, lahat po ng socialized na tangerine, complete email po, kumbaga complete requirements po dapat bago po kayo magpa-hold. Kapag hindi po complete requirements yan, kung mapa-email man yan o pumunta man kayo dito sa office, hindi po natin yan i-hold. Kasi priority po natin sa lahat ng socialized complete requirements. Mapa-email. Kapag yan po ay in-email nyo, kailangan po, pag chinek namin yung email,
complete documents po yung makikita namin. Kapag hindi po namin siya i-hold. Makikita niyo po yung remarks namin. Not hold, incomplete, wala na. Not hold, PN. PN, promissory note Ah, ay, meron. sa virtual and So, kapag complete requirements po yan, tsaka lang namin i-hold. Pero pag hindi po complete yan, hindi po namin siya i-hold, makikita niyo po yung remarks namin, not hold, incomplete requirements. Ganon. Kapag nagpunta naman po kayo dito, pwede na po kayong mag-hold kasi directly po siya, i-screen naman na ni Ken. So kapag sinabi po ni Ken, okay naman po, complete naman siya, pwede na po kayo mag-form. Hindi po kayo magpapahold kay Ken. Dito pa rin po kayo sa form mag-hold. Kukunin nyo lang po yung blank and that details. Kung dito po kayo sa office. Yun po ay applicable sa lahat ng socialized. Clear po? Yes. Okay. For lahat naman po ng economic, yung mga hindi socialized or mga 1 million pataas ang presyo, pwede po kaming mag-hold ng 1 day nang walang documents. Halimbawa, nasa tripping lang kayo, naggustuhan ng buyer, gusto na magpa-hold, wala pang requirements, pwede nyo na siyang i-form. I-hold nyo. Pero 1 day lang yon. Kailangan may ma-email na kayo na docs within the day or the following day. Kasi kung wala po, automatic po yan, hindi na po namin sinasabi sa inyo, automatic po yan na i-unhold namin. Pero po ha, kapag may ibang seller po, halimbawa, si ma'am, nagpa-hold siya, wala siyang documents. Okay yun, sige, i-hold namin. Pero kapag may ibang seller na hinold din, yung hinold ni ma'am, na black and black, pero si ibang seller may documents. Complete. Yun po ang i-hold namin. Priority. Priority po namin. Ba, Kung may good documents. Clear po yan sa lahat ha. Kaya wag po kayong magtataka. Kahit po nauna kayo sa holding, pero may iba kaming hinold, kasi po kayo ay walang documents. Yung pong isa ay may documents. Kahit po yan ay partial, ibig sabihin po may documents pa din siya. So, kailangan po talaga may email kayo sa amin kahit partial na documents po para ma-hold po namin siya. Okay, then, kapag naman po partial yan or kung halimbawa na-screen nila pero meron silang nakitang findings or meron kayong kailangan ma-comply, nagbibigay naman po kami ng another day na compliance. So, magiging 2 days po siya. So, hinold nyo ngayon, kaya lang may finding siya. The next day po, pwede nyo po siyang i-comply, then okay na po yun. Hindi po namin siya maa-unhold. Yes, sir. Yung email po ba na pinagpagsisindi ng documents, iisa lang or magkakaiba? Iisa lang po. Pero magkakaiba lang po siya per project. Meron siya dito. Could it be possible na maglagay siya ng email doon sa portion na yun? Meron po siya sa Meron ano, siya, sir? sir, per Sa project. inventory ko. Ayan po, nandito siya sa taas. For Richdale po, andito siya. For NCH, ganun din po siya. Same case po yan sa reopen. Pag reopen po siya, kung Richdale po ang project, i-email niyo po siya dun sa Richdale po na email. Okay po? Okay. So, ganun po siya ha. Huwag po kayong magtataka kung bakit po hindi na-hold yung sa inyo. Kung nakita nyo po sa inventory na hindi po na-hold yung sa inyo. Check nyo po kasi baka mamaya may ibang nagpa-hold doon sa form, may documents kasi yun. Yun lang po yun. Okay po? Clear po? Yeah. Okay, then, kung halimbawa naman, na-comply nyo naman na siya, may kita naman namin yun kapag may compliance kayo. Kapag okay na yung compliance nyo, makaka-receive po kayo sa amin through message, through PM, ng for payment. Yung same process po namin ng for payment po. Yun, makaka-receive po kayo sa amin. Okay po? Okay, Marlene, continue. I-ano ko lang po, linawin ko lang doon yun sa complete email po natin. Ano po ba yung kinoconsider namin na complete email? So number 1 po, kumpleto yung mga forms natin. Nandyan yung RAPOP, affidavit, PN, LOI, yan po yung mga forms. And then meron po dapat siya online BIS na. And then, especially po, andyan yung tatlo nating basic requirements, yung valid ID, proof of billing, at saka proof of income. Yun po yung kinoconsider namin na complete email. Okay? So, sample natin dito, yes, partial, sa email status. And
And then, i-inform nyo na rin po kami sa reservation fee status. So, dalawa lang po yan. Yes with RF, care of seller or realty. Or, no RF, nasa buyer pa po. And then, sasubmit lang po natin. Okay. Once na na-submit po natin, kapag meron pa kayong another holding pa ng isang unit pa, halimbawa sa socialize, 3 yung buyer nyo, 3 yung i-reserve, i-hold nyo, submit lang po kayo ng another response. Pag tinit niyo po yan, babalik po tayo dun sa first page. Okay po? Okay. Okay, so saan nyo po makikita yung holding nyo? Pupunta po ulit kayo dun sa link natin. Meron po tayo itong tab. Ayun. Ayan po yung may padlock na Yan. tablet. Holding. Makikita nyo po lahat dyan ng naka-hold na. Pakita mo Marlene. Ayun. Ayan. Ayan. So makikita nyo na siya. At the same time, meron po yung May time. timestamp. So makikita niyo po talaga kung sino yung nauna po yun sa unit. Kasi may time Sa holding. Pero again po, kahit nauna po kayo, pero wala po kayong documents, or may nakapag-submit po na complete talaga, yun po talaga ang ipa-priority namin. Kasi complete po yun. ma-unhold din. Na-unhold din po yung So just in case, Dito nyo po makikita sa color green na highlight. Dito po, ito po yung part namin. Yan. Yan po yung, makikita nyo po kung sino yung SAA. Kung si Marlene po yun, siya po yun. Kung si Yvette po yung nag-screen. Or si Ken kapag sa Naik or si Girlie. Pero dalawa lang po usually ang makikita nyo dyan. It's either Ken or Yvette. Okay, kasi sila po ay sa marketing arm. So si Ken po ay for Naik at si Yvette naman po for other projects natin. Okay? So kapag nakita niyo po kung sino na yung screener, makikita niyo rin naman po dito yung holding status. Ayan, may nakikita po kayo, di ba, unhold. Ibig sabihin, in-unhold namin. May remarks po kami dito sa gilid kung bakit. Ayan, no email. Ayan, makikita niyo pa siya. No docs. Mababasa niyo po siya dyan. And then, kung na-hold naman siya, ayan, lagay dyan hold. Then, kapag wala siyang documents, makikita natin dito, 1 day lang siya or no email docs, ayan. May mga update naman po kami so dyan. hindi na kayo mangungulit kay Sir Ken. Yes. Nakikita niyo na po dito. Tapos kung halimbawa naman po na nakapila pa kay Ken, na for screen pa, halimbawa, punta ka Marlene dun sa inventory. Bawa, nakita nyo dito, na-hold na ni Ken. Kailangan, kapag nakita nyo dito na na-hold na ni Ken, punta kayo dun sa inventory, halimbawa ng NCH, hanapin nyo dun yung pangalan. Kailangan, i-ano nyo ha, i-confirm nyo na talagang na-hold nga. Huwag kayong dito lang magre-relay. Pag nakita nyo dito, na-hold na, i-check nyo sa inventory kung na-hold nga siya. Okay. Kasi lalagay po namin dito, dapat ilalagay dito yung pangalan ng buyer nyo. Yan, dito po. Then, kapag makita nyo naman po, may ano dyan, punta ka nga dun sa reopen, Marlene. Yan. Dito po, magre-remarks po sila dyan, for screen. Ayan, ibig sabihin, kapag for screen, hindi pa nasi-screen. I-screen pa lang nila bukas, January 21. Kaya ganun. Kapag nakita nyo po yung mga for screen, or not yet screen, or with docs pa lang for screen, wala pa silang remarks ng may findings, or may kung ano pa man, ano pa po yun, ibig sabihin, nakapila pa po sa kanila. Hindi pa nila nai-screen. Kaya no need na rin pong mag-message sa amin, ano na pong nangyari dun sa account namin, kamusta na po yung account namin. Makikita nyo na po lahat dito. Kita nyo po, lahat nandito na, marketing arm, tsaka yung sa inyo. Yung sa inyo po, ngayon pa lang po magsisimula, kasi ngayon pa lang po tayo nag-meeting. So lahat po, mapa-marketing arm, mapa-regular broker, dito na po tayo lahat titignan. I'm sorry, question. Yung pagdating po dun sa complete email or requirements, applicable din ba siya dun sa partial? Kumbaga, pag may nag-partial na requirements, tapos merong biglang sumunod sa kanya na may complete requirements din, yung booking ba nung nakapag-partial requirements ba ay ano na?
hindi magpo-proceed. Sa economic lang, sir, ha? Mhm. Sa socialist kasi hindi po kami tumatanggap ng partial, complete lang. So, dun sa economic, Sa economic, sir, kung may partial naman kayo at yung findings naman po ay minimal lang, Mhm. or kaya naman siya makomply hanggang kinabukasan, pwede naman po kami mag-extend. Or pwede nyo pong i-message kami na pabigyan naman ng consideration kasi yung buyer namin ay magpapasa bukas, yung ganyan, okay lang po yun. Nagko-consider naman po kami. Pero kung wala na naman kayong message at wala rin naman kami natanggap na email for compliance, automatic po yun on hold. Ibibigay po namin yan, sir. Okay, thank you. Pero pang economic lang, sir, ha? Ang socialized po ay hindi po namin tatanggapin ang partial. Lahat po ay complete. Like katulad yung mga buyers po namin, marami po kami kasi mga buyers na teachers. So, November lang daw yung pay slip na available nila. So, wala pa, hindi, manggagaling pa ho kasi sa DepEd, sa EDGO, sa taas mismo, yung kanilang pay slip ng December. So, kung halimbawa kulang yun, kailangan namin i-note doon na kulang. So, Okay, ma'am. Ang mangyayari po, halimbawa, ma'am, no, wala pang payslip yan, November pa lang. Oo. Then, nagbukas na kami ng February. I-PN nyo lang, ma'am. Nakalagay po sa PN kung kailan po kayo makakapag-submit ng updated na payslip. Yan. I-PN nyo lang po, okay lang naman po yun. so kasama na rin po yun yung ano ma'am. Ang ano lang dyan, ma'am, ang consider lang namin na complete yan, kahit po wala, wag lang po yung proof of income, ha? Ang hindi lang po namin kayo consider ay proof of income, valid ID. Pero the rest po, kung halimbawa hindi niyo siya maipapakita o masisend sa email, make sure lang po na nakalagay siya sa promissory note. Kasi mako-consider lang namin niya na complete kapag nasa promissory note. Ibig sabihin, to follow. Ang ibig sabihin po kasi ng promissory note natin or ng PN na form, may form po kami dyan na PN. Ang ibig sabihin po nun, yun po yung lahat ng mga documents na isasubmit ng buyer pero to follow. Kumbaga, ito lang muna yung documents na ibibigay ko sa inyo ngayon, pero itong mga documents na kailangan nyo pa na dapat ay upon reservation, kaya lang hindi namin masasubmit, upon reservation, ilagay nyo po lahat sa PN. Kapag nakita po nila yun na nasa PN, considered complete pa rin yan. Kasi nasa PN siya. Clear po? Wag lang po valid ID at proof of income. Hindi po dapat wala yun. Kasi hindi namin mako-qualify. Clear po? Ang form naman, may Google Drive naman tayo para sa forms. No? Regarding sa BAS po, diba nga magkano sila buyer registration, then once na may username, password na sila ma'am, pupunta na sila sa portal sa buyer. Lagi sila ma'am na hindi hindi nakaka-login. Kahit tama naman yung username at password na Sa buyer's portal, ma'am. Yes po. Anong project yan? Last po yung Rich Day, tapos yung ngayon ma'am Rich Day? NCH. Rich Day dapat yung portal na. Opo, hindi ba yung hindi nag-push ko. Tapos, after 24 hours ng reservation, doon pa lang siya. Ulit. Kasi ma'am, after 24 hours, ma-reserve yung unit. Doon At pa lang ay, oo. Yes, ma'am. After 24 hours na siya. Kasi ma'am, kumbaga parang, ano pa siya, hindi pa nare-read yung system. Okay. Pero sa ngayon po, ang may buyer's portal pa lang po natin ay Rich Deal at Nai Country Home Space 1. Okay, sa Facebook. Wala. Sa Bali Verde, wala pa. Okay po.